Kay Xavier. Xavier, gaano kalaki ang pinangarap mo para sa Sinigoma? At dahil nga, sabi niyo ito yung first time na, yun muna, gaano kalaki yung pinangarap mo for Sinigoma? Actually, ang pangarap ko talaga sa Sinigoma, na kuha ko to sa ano kumbaga kasi yung character ko parang, ano na talaga, ganito na siya, na once na may ginagawa ako, gusto ko talaga mapalaki. Na sinisimulan ko sa maliit, tapos ang thinking ko kagad yung advance na kahit yun nga, yung RK Rubber na nung maliit pa lang kami, parang ang thinking ko nun, paano ako lalaki ng, kumbaga yung moving forward, paano ako lalaki, ano yung mga kailangan kong gawin. So, kaya hanggang sa nung maliit kami, galing kami sa wala. Tapos ngayon, leading rubber manufacturing company na yung RK Rubber. Gusto ko yung Sinigoma maging ganun din. Para sa mga filmmakers na lagi pong sumasali sa amin. And then para din po sa mga empleyado ng RK Rubber na meron din kasi silang kwento na gusto nilang i-share. Kasi po, ang mga goma na ginagawa namin, kung mapapansin po natin, hindi pansinin ang goma. Kumbaga yung mga piyesa, mga parts, parang hindi pansinin yan. Pero sa likod po ng bawat piyesa ay meron pong kwento ng isang manggagawa na nangarap, lumaban ng patas, at higit sa lahat, nag-struggle. Pero sinusubukan pa rin po na, kumbaga sinusubukan na to pa rin yung pangarap nila. So yung Sinigoma, ang pinaka vision ko talaga dito, gusto ko na hindi lang po dito sa, kumbaga hindi lang siya parang pag may event kami sa Manila lang. Kasi yung ginawa namin sa Olonga po, ano yun kumbaga doon lang po yun sa Olonga po, tapos sabay next week dito naman sa Manila. So, ang nangyari po noon is talagang yung Sinigoma, parang pumunta kami doon, inorganize doon, tapos sabay sunod dito naman sa Manila. So, next siguro ang gusto ko talaga is Luzon, Visayas, Mindanao na. Katulad po ng mga branches ng RK Rubber, meron na rin na simultaneously na gaganap na Sinigoma kahit po hindi dito sa Manila. Alam naman po, at salamat, alam naman po natin na para mas mapansin, lalo kung film festival ay kung ang mga artistang gaganap, kilala, kung mas madaming venues. Ngayon, ika-6 year nyo, may press con tayo. Pero papunta na ba tayo doon na may mga artistang malalaking pangalan na at saka mas madaming venues? Ayun po, actually, yun, as a filmmaker, talagang gusto rin po natin yun na talagang mga artista yung gaganap, talagang, kumbaga, malalaking pangalan. Kaya lang, minsan hindi natin maiwasan na, syempre, yung budget po ang iniisip. Pero kung sakali na mabibigyan ng pagkakataon or talagang merong mga sasali na may malalaking pangalan sa Sinigoma, kumbaga i-welcome naman po namin sila. Tsaka yun din, siguro yung sa ngayon is naka-focus po kami sa kung paano namin maipapakita sa buong Pilipinas na kumbaga nag-exist yung Sinigoma, na merong film festival na ang nag-organize ay isang company na hindi naman po related sa film, pero buong puso at buong effort na binibigyan ng oras, puso at energy para dito po sa paggawa ng pelikula at saka sa pag-help po ng event na ganito. Kaya yun po yung ano namin, na talagang maramdaman ng mga tao yung sinseridad ng company namin. Kasi tulad po ng sabi ni Derek Raymond kanina, kaya po kami nagkasundo kasi yung pagmamahal talaga sa sa art. Kasi ang sabi ni Derek Raymond na kung gusto niya daw po gusto niya ng pera, gagawa na lang siya ng ads. So ganun din naman po kami. Kung gusto lang talaga namin ng pera, nag-focus na lang po kami sa goma. So, yung Sinigoma po, talagang ginagawa namin for the love of the art, and then para din po yung kwento ng mga manggagawa ng RK Rubber, na ibabahagi din namin sa ibang mga tao. Kumbaga, gusto namin i-share yung culture namin sa ibang tao. Kasi as of now, pag sinabing engineering, parang yun lang po Kumbaga parang trabaho, tapos
sakit ng ulo, gano'n. Or yung iba sasabihin, pera-pera. Pero meron pong engineering company na nag-e-exist na ang ginugusto ay bukod sa i-level up ang skills ng mga tao, pagandahin yung character ng mga tao, and at the same time po, may ipakita rin namin kung ano po yung kultura namin sa iba. Kumbaga, kami po yung kumpanya na merong puso. Parang gano'n po. Salamat po. Kay huling question ko kay Mr. Red. Kanina nung kinikwento nyo na or sinasabi nyo na hindi, struggling ka pa din, in the sense na you're struggling against a system or a way of thinking? Sabi nga, I use the word in a more positive way. Kasi it's a challenge. You struggle to make only the films you truly believe in, and to make them the way you want to make them, di ba? So that means talagang independent filmmaking. So I've been an independent filmmaker ever since Kaya hindi sa inayawan kong mainstream I always went to meetings pag ino-offer ako. I'm very open to it. Kaya lang laging hindi nag-e-end in an agreement. Dahil po hindi sila naniniwala na pag hindi bebenta. I don't want to think na stubborn ako, pero I guess sa side nila ganun ang tingin nila. I'm stubborn. So now, dumating sa point na hindi man lang siguro ko i-consider ng commercial producers. Ay, stubborn yan si Raymond. Gagawin lang niya yung gusto niya in the way he wants it. So, mahirap to produce a film. Baka may ganong thinking So, how do you feel about that? Medyo sad, but kaya I find ways to produce my films independently, di ba? Whether through grants, through independent producers, no? In a way na na-produce, yung kanina kinento ko, na-produce ko yung Himpapawid noong 2008. Producer ako noon, nag-invest din ako. But tumulong din naman, kasi friends ko sila, Butch Jimenez and Jimmy Duabit, who were GMA Films, no? Of course, by that time, tumaas na ang pwesto ni Jimmy Duabit, Gilberto Duabit, di ba? Nagtumulong sila doon sa film na yun See, they believed in it. Kaya lang, yun na nga, ganong klaseng effort siya So, kaya hanggang ngayon, officially, hindi ako mainstream filmmaker Kahit kilala ko lahat ng tao sa industry. Ang strange thing is, looking back, I'm not a mainstream filmmaker until now. Up to now. I'm not officially in the industry, but I'm a member of the guilds, no? So, and then now, Film Academy na ako. Mas ginawang legitimate. Very quickly lang, na-amuse ako sa tanong mo earlier. Hindi, kaya nga, ang maganda sa isang festival, nagbi-build ng reputation. No? Kasi gano'n na nangyari naman noon Ako nga, nung ginawa ko yung Anino, siyempre masasabi ko siguro, narinig na rin yung name ko noong time na yun. No? 1999 ko sinut yun. Hindi ko kilala si Eddie Garcia personally. Pero tinawagan ko siya sa phone. Sabi ko, gusto kong siyang gumanap doon sa Anino. And pumayag siya. Kahit di niya, narinig na niya yung name ko na independent filmmaker ako. So pumayag siya. Tapos yan, sila John Arcilla. No? So, nung nangyari ang Cinemalaya, gano'n nagkaroon ng reputation. Then, yung movie celebrities, actors, stars, sabihin natin, suddenly, nagkaroon ng parang desire na, hey, dapat may Cinemalaya film ako. Naging claim to fame pa nga ng certain stars. So na, ay, ikaw, may Cinemalaya ka ba? Parang may biruan silang ganun So dumating sa point na sila na yung mismong may gustong umarte. So siguro ganun ang pwedeng future ng Cinegoma. Pag nag-build ito ng mas mataas pang reputation, magugustuhan na ng mga artista na umarte sa mga films, kahit short films yun. In line with that po yung last question ko. So, naglalaan kayo ng oras, panahon, talino, at yung maganda niyong pangalan sa ganitong festival because it is investing in the future. Yun yung nakita ko kasi lagi, yun nga kasi nagsimula ako talaga. Kumbaga, sabihin natin grassroots. Nagsushoot lang kami ng Super 8 noong 1980s, di ba? In the movie industry, I mean, I hate saying it, pero in a way, they were looking down at that Parang, ang kalokohan yan, hindi naman yan cinema. We were shooting Super 8, kami nila Nick De Ocampo, di ba?
But we built that reputation ng independent cinema. So, tuwing makakamit ako ng mga tao na may ganong passion, na pinupush yung and it's an uphill battle din, di ba? Na nakaka-relate ulit ako doon kasi doon kami galing, independent and alternative filmmaking. How does that future look to you? Well, kailangan mag-adapt tayo. Importante. Yun na nga, discussion. Kaya nga interesting, mag-open sila ng bagong category ng AI. But dinidiscuss na namin ng carefully kasi sabi ko, medyo kakaibang yan. Kailangan, diba? Kailangan natin ma-pinpoint ano talaga yung guidelines for that. Diba? It's a new thing. But hinaharap natin yun. So, harapin natin yung future and what the technology will provide us. Salamat Thank po. you for your questions, Jojo. Maisingit ko lang, just to inform everybody, di ba finished film ang isasubmit? Pwedeng finished film, tumatanggap kami nun. Pwede rin naman na Gagawin pa lang. ginagawa pa lang, habang ginagawa. Pero ang importante ay mag-register na. Okay.